Welcome sa EE Lectures. Bali, this episode, ang i-discuss naman natin is yung unang video natin dun sa transformer test, which is yung open circuit test. Tara na! So, ang tatalakayin natin is yung open circuit test, or yung tinatawag minsan na no-load test. So, yung purpose ng test na to is i-determine yung no-load loss, or yung other term sa kanya is core loss, or minsan meron pang ibang tawag dyan. Okay? So, kung hindi core loss, ang tawag sa kanya is iron loss. So, yung mga term na yan, interchangeable yan, Tapos, hinahanap din yung no-load current. So, kasi 'di ba kung ang circuit mo is open, so let's say meron tayong primary tsaka secondary. 'Di ba ito, merong I1 tapos sa kabila may I2. 'Di ba dahil walang load dito, open siya. So, technically yung I2 is equals to 0. Tapos, mangyayari ngayon, di ba, meron tayong turns ratio na which is I2 all over I1. So, ngayon, si I1 is equal sa I2 all over yung turns ratio. So, since walang value yung I2, edi magsisiro yung I1 mathematically. Pero, hindi pwede mangyari yun, okay? So, kapag tinignan kasi natin itong circuit, sabihin na natin, tanggalin natin si voltmeter, si wattmeter, tsaka si ammeter. Lalabas yung primary closed circuit pa rin siya. So, nakaikot siya dito sa circuit niya. So, kung nakaikot siya sa circuit niya, ibig sabihin, meron nagfo-flow na kuryente dyan. Hindi siya pwedeng zero. Nagsisiro lang yung current kapag open circuit ka. So, since yung primary natin, or let's say yung low side natin, yung low voltage side natin is closed circuit, meron siyang current. So, usually, yung no load current na yun is 2 to 10% ng rated load current. So, may mga ibang book naman, ang rate nila mas mababa na onte, let's say 1% to 5%. So, bali, ang pinaka-intent niyan is malaman yung no load loss, core loss, or yung no load current. So, yung no-load loss na yun, or yung core loss na yun, siya yung tinatawag nating constant loss sa transformer. So, meaning, kahit mag-iba-iba yung load mo, or kahit wala kang load, yan yung magiging loss mo. So, hindi siya nakadepende kung may load o wala, or kung kalahati lang yung load mo dun sa rating ng transformer, ganun at ganun pa rin yung magiging losses. So, considered ang no-load loss, core loss, or iron loss as constant loss. So, bali, sa pag-perform ng open circuit or yung no-load test, yung mga instrument natin, tandaan, nasa low side. Tandaan nyo na, nasa low side. Hindi ko ginamit yung term na primary or secondary. Ang low voltage side kasi, magbabago yan, depende dun sa uri ng transformer. For example, kung meron tayong tinatawag na step-up transformer, so, yung meaning ng step up or yung step down, nagper-pertain yun sa voltage. So, step up means iaangat natin yung voltahe. So, ibig sabihin nun, sa step up transformer, yung low side dun is yung primary. Okay? Tapos, yung high side is yung secondary. Kapag nasa step down transformer ka naman, so pababa yung voltahe, so, meaning, yung primary mo is yung high voltage side, yung secondary mo is low voltage side. So, yung low voltage, nagbabago siya, depende doon sa uri ng transformer. Hindi siya parating primary or parating secondary. Kaya sa pag-perform ng open circuit test or no load test, yung mga instrument natin, nilalagay natin sa low voltage side. At yung naka-open is yung high side. So, ayan, when reading of the voltmeter V is rated. So, kung ano yung voltahe dapat, yun yung isasalpak mo, yung rated voltage ng low voltage side. Tapos, kung ano yung ma-read ng wattmeter dun, equal na siya dun sa core loss. Tapos, yung maging reading naman ng ammeter, siya yung no load current or yung tinatawag na exciting current. Okay, so, isa sa mga makikita nating parang
application nito or kung paano mo nararamdaman tong open circuit test or no load test na to, no, is sa mga electric meters natin. So kapag nakita mo yung design ng mga electric meters natin, kamukha siya ng isang transformer. Okay? So let's say, 'di ba, kapag summer, mamasyal kayo sa Boracay, 'di ba? Tas ilang buwan kayo kung big time. Tapos ngayon pagbalik mo, 'di ba, gugulat ka kahit tinanggal mo na yung lahat ng mga appliances mo tapos inopen mo pa yung main breaker mo, bakit may nabasa yung electric meter? Okay? So kung ang equivalent circuit ng isang energy meter is something like transformer, habang energized yan, magbabasa at magbabasa yan. Yun nga lang, wala na siyang nababasang energy dun sa load. Kumbaga, ang nababasa niya na lang is yung energy core loss. Kasi may consumption yun eh. So parang binabasa na lang ng metro yung sarili niya. Kaya 'di ba, kahit ilang buwan ka or taon ka mawala, 'di ba? Gugulat ka bakit may nabasa yung metro kahit naka-open yung main mo. Yung binasa niya doon is yung no load loss, no, or yung core loss. So bali ayan siya. So ngayon may picture tayo ng actual na transformer dito, no. So bali yung sa pinag-OJT-han namin, bali, ang gagawin namin, yung mga instrument dito namin ilalagay dito sa low voltage side. Since ito ay isang uri ng distribution transformer, ito ay isang step down. So, bali, mangyari, dito kami maglalagay ng source. Tapos, dyan namin ikakabit yung mga meter. Diba? Let's say, ammeter. Tapos, dito si wattmeter. And then, i-perform na yung test. So, kung ano yung mabasa nung wattmeter dito, siya yung lalabas na core loss mo. And then, yung core loss mo, meron siyang dalawang components or yung iron loss, no? Kung naaalala ninyo sa DC machines, so sila pa rin yun. Okay? Bali si eddy current loss at hysteresis loss. So, yung core loss ng isang transformer, nagdedepende dun sa frequency niya at dun sa maximum flux density. So, when the volume and thickness of the core laminations are given, so the core loss is made up of two parts. So, ayan nga, di ba? Si eddy current loss at si hysteresis loss. So, kapag nagbago yung frequency, more on, tatamaan ito si eddy current loss at hysteresis loss. Pero iba yung epekto sa kanila. Kasi yung frequency is directly proportional, no, sa square ng frequency. Kay hysteresis naman, directly proportional lang sa frequency. So, in terms do sa flux density, ayan, bali naka-squared siya sa eddy current loss, tapos sa hysteresis loss naman is raised to 1.6. So, once na magawa na yung isang transformer, hindi mo naman na pwede baguhin yung thickness ng core nun. Hindi mo naman pwede baguhin yung volume nun. Pati yung nature ng material or kung ano pa yung constant. So, lalabas si eddy current is directly proportional sa square ng frequency at sa square ng flux density. So, si hysteresis loss naman is directly proportional sa frequency at sa flux density raised to 1.6. So, ngayon, hindi naman minsan na binibigay yung flux density. Ang binibigay naman is yung pag-change in voltage. So, ano yung relation ng change in voltage with flux density? So, kung babalikan natin yung formula natin sa ideal transformer, di ba yung E, so mapa-primary or secondary yan, is equal sa 4.44. So, frequency. Tapos sabihin natin yung flux or yung flux density times area times number of turns. So, ngayon, di ba, kapag nagawa na yung transformer, yung number of turns, tapos yung area, okay, magiging constant yan. So, yung voltage is directly proportional sa frequency at sa flux density. So, si flux density naman, pwede natin masabi, yung relation niya is directly proportional sa voltage at inversely proportional sa frequency. So, ngayon, ano kinalaman nito dito? So, kapag tinignan natin dito sa eddy current loss, so, dito na lang siya proportional, di ba? So, yung eddy current loss natin is equal sa square ng frequency and then dun square ng magnetic flux density.
Okay? So, kung naka-squared to, mangyayari, makakancel yung frequency. Bali, yung eddy current loss natin is directly proportional sa square ng voltage. Tapos, i-apply natin yung same principle kay hysteresis loss. Bali, si hysteresis loss is equals to, so, voltage all over frequency raised to 1.6. Tapos, multiply by frequency. So, once na magtuos yan, mangyayari kay frequency, mababawasan siya ng 1. So, bali yung hysteresis loss natin is directly proportional sa voltage raised to 1.6 and inversely proportional sa frequency raised to 0.6. So, bali kung anong gagamitin mong formula dyan, depende no kung saang sitwasyon mo matagpuan yung sarili mo. So, kung held yung flux density na constant, edi directly proportional na sa frequency si hysteresis loss. Tapos si eddy current loss naman is naka-squared. Bali, ganun yung nangyayari. So, ngayon, ano yung mapagtatanto natin dito? So, yung core loss natin is a function of voltage. So, lagyan natin dito is a function of voltage. Nakadepende si core loss dun sa voltage. Kapag nag-operate naman yung transformer as much as possible, yung voltage hindi gumagalaw. Constant lang siya. So, kung constant yung voltage, di ibig sabihin, di ba, magiging constant lang yung core loss mo. Kaya nga, di ba, considered na constant loss yung core loss. Kasi function siya ng voltage. Parang sa bahay lang, di ba? Yung voltahe sa outlet natin, ideally, fixed siya, di ba? Tapos yung kuryente, nagbabago-bago yun. Depende kasi dun sa mga load na sinasaksak mo. So, kung marami nakasaksak sa outlet, mataas yung kuryente, pero yung voltahe, ganun pa din. So, kung gabi na yan, marami na natutulog, kaunti na lang nakasaksak sa outlet, liliit yung kuryente. Pero yung voltahe, ganun pa din. Okay? So, since yung core loss is a function of voltage, so lumalabas, constant siya. Okay? So, ngayon, kapag pinagsama mo yung eddy current tsaka hysteresis loss, siya na yung core loss or iron loss. So, just in case na wala kang wattmeter, tapos ang ginamit mo is yung formula na to, makukuha mo naman si core loss by the components of eddy current loss and hysteresis loss. So, itong dalawa na to, nakabase dun sa voltage. So, ngayon, bali, tapos na yung short discussion natin about sa open circuit test. So, try na natin mag-solve ng problem with regard sa open circuit test. So, for our problem number 1, meron tayong no-load test sa isang single phase transformer no, na merong data na obtain. So, lagay na lang natin dito si given, no? Okay. So, yung primary is 220. So, yung E sub 1, E sub 2 is 220 volts all over 110 volts. Okay, so drawing natin si transformer, no? Okay, so bali yung mga instrument natin nasa low voltage side. So, ibig sabihin, nasa secondary itong mga to. So, meron tayong ammeter, tapos yung wattmeter, and then si voltmeter. Okay? So, lumalabas dun sa naging test natin, no? Yung primary current is 0.5 ampere. So, weird, no? Bali, ang mga data natin nandun sa primary side. So, parang walang binanggit kung ano yung naging reading ng mga instrument natin. So, haya lang natin yan. So, I1, 0.5. And then, power input. Okay, so, 30 watts. So, since open naman siya, edi yung 30 parang nagmumukhang core loss na hindi pa core loss. Okay? So, i-unpack natin mamaya yan. So, ngayon, find the following, or let's say, ito yung mga required natin. So, turns ratio A. Tapos, magnetizing component of no load current. Let's say, I mu. Okay? So, check natin mamaya yan. Tapos, working or yung loss component, yung IW.
or let's say yung PCU, yung copper loss. Tapos yung last is yung iron loss, or let's say yung core loss. So masasabi natin yung core loss natin malapit dito sa 30 watts, no? So after natin mamaminus yung copper loss. Hindi kasi tayo binigyan ng reading nung tawag dito no wattmeter, no? Yung wattmeter na nandito. Ang binigay is yung nandun sa primary, kaya magmaminus pa tayo ng copper loss. Tapos yung resistance ng primary winding is 0.6. So tara, solve na natin yan. So for turns ratio, palit tayo ng kulay. Okay, so yung A is equal sa E sub 1 all over E sub 2. And E equals to 20 volts all over 110 volts. Bali, 2 yung turns ratio natin. So para dun sa unang hinahanap. Tapos sa pangalawa, okay, so magnetizing component of no load current. So yung sa magnetizing component ng no load current na yun, yung IMU na yun, kasi nahahati siya yung watt volt tas yung magnetizing. So meron kasi tayong shunt reactance at shunt conductance dun sa transformer. Yung pinakita nating equivalent circuit is yung resistance saka yung leakage reactance lang. Pero meron din tayong naka-shunt, which ayun, hindi natin napakita siya. Pero dito, ayan, so yung IMU is equal sa IO sin theta. So ngayon, saan tayo kukuha ng theta? So pwede naman tayo makakuha ng power factor based sa mga elements natin dyan, di ba? So yung theta, kukunin natin sa inverse cosine ng power factor. So, paano ka makakuha ng power factor? Ang power factor, di ba, recall sa AC circuits, is true power all over apparent power. Yung apparent power natin is voltage times current. So, dito meron tayong true power, yung power input, which is si 30 watts. And then, divided by, ano ba yung voltage dun sa primary, which is si 220 volts. And then, si 0.5 ampere yung no load or yung primary current. Okay? So, bali, mangyayari dyan, pwede na natin i-perform yung function para makuha natin yung theta. So, gawin natin dito, i-inverse cosine natin to para diretso angle yung makukuha natin. Okay? So, bali, inverse cosine. So, meron tayong theta. So, once na makuha natin yung theta niyan, pwede natin isalpak dito at makukuha natin yung magnetizing component ng no load current. So, eto na si Cal Q. Okay. So, bali, shift. Tapos, 30 all over 220 times 0.5. So, ipadala natin siya sa letter F. And so, meron tayong 74.173 degrees. Okay, so yung theta natin is 74.173 degrees. So, since may theta na tayo, masasolve na natin yung magnetizing component ng current. Bali, 0.5 ampere sin 74.173 degrees. So, magiging magnetizing component ng no load current natin. Okay, so 0.5 sin tapos F. Okay, equals. So 0.481 ampere. 0.481 amperes. So 0 yan. So ngayon, lipat naman tayo sa working or yung loss component, no? So si IW. Sama na rin natin si copper loss. Okay, so si IW number 3, let's say. So, si IW naman, siya naman yung cosine. So, 0.5 cosine yung theta. Or yung IO, sabihin natin, diba? IO cosine theta. So, bali, 0.5 cosine 74.173 degrees. So, yung working or yung loss component natin, no? Bali, edit lang natin to.
cosine equals. So, 0.136 ampere. And then, pupunta na tayo doon sa dulo, yung iron loss. So, para sa ating iron loss, okay, or yung core loss natin. So, yung P core loss natin is power input minus PCU loss. So, ngayon, di ba, paano natin kukunin to? So, meron tayong primary winding resistance at meron tayong primary current, di ba? So, yung copper loss natin is I squared R pa rin. So, goodies pa rin siya, all these goodies. So, 30 watts minus 0.5 ampere squared times 0.6 ohms. So, ito na yung core loss natin. So, 30 minus 0.5 squared times 0.6. Okay, so 29.85. So, ito yung ating no load loss or iron loss or core loss. So, ito yung mga answers natin para sa problem number 1 natin para dito sa open circuit test. Para sa problem number 2, so ito no, meron tayong dalawang condition. So, in a transformer, the core loss is to be found 52 watts at 40 Hz and 90 watts at 60 Hz. Measured at same peak flux density. So, hindi nagbago yung flux density natin. Ngayon, ang tinatanong niya, compute the hysteresis and eddy current loss at 50 Hz. So, nakikita natin dito, di ba? Walang paggalaw dun sa flux, pero may paggalaw dun sa frequency. So, bali, lagay muna natin yung given natin. So, condition 1. So, drawing lang natin si transformer, no? So, bali, meron siyang P core sub 1 na 52 watts. Tapos, yung frequency niya is 40 Hz. Okay. Condition 1. Tapos, meron tayong tinatawag dito na condition 2. Okay. So, ngayon, yung P core sub 2 natin is equals to 90 watts. And then, yung frequency is 60 Hz. Pero yung pinaka-required natin, no, nasa bandang gitna. Okay, required. So, yung PED and P hysteresis at 50 Hz. Okay, so yan yung pinapahanap. So, masasabi natin para mahanap natin ito, so, di ba nga yung si eddy current is directly proportional sa square ng frequency. So, ngayon, yung PED natin, kailangan natin maghanap ng eddy current constant, tapos, times natin sa frequency squared. And nandiyan na si 50. Ang kulang na lang natin is yung constant. Tapos, pagdating naman kay hysteresis loss, edi meron tayong hysteresis constant, tapos directly proportional sa frequency. So, ito yung magiging governing equation natin para ma-solve yung problem na yan. So, lalabas, di ba, yung P core natin is equal sa PED plus P hysteresis. So, pwede natin bulat natin yan. So, let's say sa condition 1, P core sub 1, bali lalabas KE tapos F sub 1 squared plus KH and then frequency sub 1. Kasi nga, di ba, directly proportional sa square ng frequency yung eddy current loss at si hysteresis naman directly proportional lang sa frequency. Tapos, hindi pa natin alam yung constant. So, ngayon, lalabas naman sa kabila, P core sub 2. So, same manner lang. Meron din tayong constant, tapos meron tayong frequency. Sub 2 squared plus KH, tapos frequency 2. So, ngayon, di ba, meron tayong 2 equations, 2 unknown. So, masosolve natin si KE at si KH. Ibig sabihin nun, kapag nakuha natin yan, masosolve na natin yung eddy current at hysteresis loss at 50 Hz. So, sa ganitong uri na equation, ipapadala natin yan sa linear equation. So, kung naka Casio 570 ES ka, ang gagamitin mo is mode 5.1.
Ang mode 5.2 kasi is 3 equation, 3 unknown. Yung mode 5.3 is quadratic equation. So, lalabas dun sa equation 1 natin, dun sa 40 Hz, edi, di ba, KE tapos 40 Hz squared plus KH and then 40 Hz equals 52 watts. Okay? So, 52 watts to pasensya na kung masyadong cluttered. Tapos, yung susunod natin, yung pangalawa, is yung KE tapos 60 Hz squared plus KH and then 60 Hz tapos equal sa 90 watts. So, kapag pinadala natin sa calcu yan, edi lalabas na lang yung KE tsaka KH. So, ngayon, gawin natin. So, tandaan nga lang, ang ginagamit kong calcu dito is software, no? Kaya kakaiba na onti yung demonstration niya. So, ayan na sa equation 2 unknown na tayo. So, gagawin lang natin 40 Hz squared tapos 40 and then 52. Tapos, nasa second part na tayo ng equation. So, 60 squared tapos 60 and then 90. So, parang same itsura lang rin naman to sa ES. And then, after nun, equals na natin. So, yung KE natin or yung X is 1 over 100. So, lagay na natin to dito. So, yung KE is 1 over 100. And then, yung KH is equals to 9 over 10. So, ayan. Dahil may constant na tayo ng KE at KH, makakapag-solve na tayo at 50 Hz. So, lagay na natin ulit dito. Okay, so bali yung PE natin lalabas. So, 1 over 100 multiply by 50 Hz squared. So, yung magiging eddy current loss natin at 50 Hz ay, so, lipat tayo mode 1. Okay, so 1 over 100. Tapos, multiply by 50 Hz squared. So, ayan, 25 watts. Para sa eddy current loss. Sa hysteresis loss naman, so, 9 over 10. Tapos, multiply by 50 Hz. So, delete natin. Ayan, tapos, tanggal isang 0 and then 9. Okay, so 45 watts. So, ito yung mga eddy current loss natin at hysteresis loss at 50 Hz. So, sila yung mga sagot natin para sa problem number 2. And then last, so problem number 3. So, ayan, bali, when a transformer is connected to 1050 Hz, the core loss is 1000 watts. Na kung saan daw yung 650 dun is hysteresis, ang 350 is eddy current loss. So, ang tanong niya ngayon, if the voltage is raised to 2000 volts, tapos yung frequency naman is 100 Hz, find the new core losses. So, condition 1, condition 2 ulit to. So, sulat muna natin. So, condition 1. Okay, so drawing natin si transformer. So, ito bali may pagbabago nangyayari with voltage and frequency. So, check natin. So, P core sub 1 is 1000 watts. Tapos, yung PH sub 1 dun is 650. And then, yung PE sub 1 dun is 350. Na kung saan yung E sub 1 natin is 1000 volts. Okay, tapos yung frequency natin is 50 Hz. Tapos sa condition 2, so halos dumoble yung dalawa. Okay, so dito, dyan natin hanapin yung new core loss kasi walang binigay eh. Ang binigay lang sa atin yung bagong voltage na 2000 volts and then yung frequency na 100 Hz. So, lagay na natin si required. So, yung required natin. Okay, so P core sub 2. So, yung magiging solution natin dyan,
Okay? So, malamang, di ba, P core sub 2 is equal sa PE sub 2 plus PH sub 2. So, kailangan natin ng PE sub 2 at PH sub 2. So, kapag ginawa natin na equation yan, tandaan, nanggaling na tayo ngayon sa may change ng voltage, may change ng frequency. Kaya, imo-modify natin yung formula natin compare dun sa problem number 2. So, ngayon, yung PE sub 2 is equal sa KE. Tapos, bali, mangyayari, ayun, E sub 2 squared. So, kasi, di ba, kapag may nangyaring change in voltage tas change in frequency, mas nag-go-govern si change in voltage. Okay, so pagdating naman sa hysteresis loss, so ito yung tricky dun sa second condition. So meron tayong KH, so E sub 2 raised to 1.6 all over F sub 2 raised to 0.6. So mas tricky dun sa PH sub 2. Pero ang gagawin muna natin, dito muna tayo sa condition 1. Gagamitin natin yung condition 1 para makuha yung KE tapos KH. Bali, hindi natin magagamit kayo yung technique na ginamit natin sa problem number 2 kasi ibang kaso to eh. So, ngayon, lipat tayo dito. So, dahil may formula na tayo ng KE at KH, kita naman natin, papalitan lang natin yan ng sub 1, lalabas lahat nandyan na. KH na lang yung wala. So, pwede kang mag-shift solve or i-transpose mo lang siya. So, let's say, dun sa eddy current loss, so, di ba, lalabas yung PE sub 1 is KE, tapos E sub 1 squared. Okay? Or, pwede pala tayong mag-ratio and proportion na lang eh. Di ba, PE sub 2, tapos KE, tapos E sub 2 squared. So, maka-cancel to. So, squared na lang. Okay? Pwede pala natin i-ratio in proportion para kahit hindi na natin kunin ito mga constant na to para mas mabilis. Or i-reverse natin to. So, eto, mas madali na pala. So, PE sub 2 is equal sa PE sub 1. So, ayan, E sub 2 all over E sub 1 squared. So, bali yung PE sub 2, dikit na lang natin dito, no? Okay, so, equals to bali 350 watts. Okay, so multiply by 2,000 all over 1,000 volts squared. So yung bagong eddy current loss natin ay, so ito na siya, 350. So 2,000 divided by 1,000 squared. So yan, 1,400. 1,400 watts para sa PE. Tapos pagdating naman sa PH, bali ganito mangyari yan, PH sub 2 all over PH sub 1. So yung voltage, pagsamahin natin, so E sub 2 all over E sub 1 raised to 1.6. So inversely proportional yung frequency, so magkaiba sila ng posisyon. So, F1, F2 raised to 0.6. So, bali, mangyayari dyan is 650 watts multiply by, so, bali, 2,000 volts all over 1,000 volts. Okay, raised to 1.6. Pagkatapos, yung frequency natin, so, 50 Hz yung nauna, sumunod 100. So, 50 Hz and 100 Hz. Okay. So, yung magiging bagong hysteresis natin. So, salpak na natin dito. So, 650 multiply by. So, kakaiba to, no? Raised to 1.6. Hindi siya whole number. Okay. So, raised to 1.6. And then, yung kabila naman, si frequency. So, 50 all over 100. So, ito naman, raised to 0.6. Okay, so 13 watts. So, 1,300 watts. So, ngayon, makukuha na natin si P core sub 2. Okay? So, si P core sub 2 is equal sa 1,400 watts plus 1,300 watts
is equals to 2,700 watts. So, ayan yung bago mong core loss. So, bali, dito nagtatapos yung lecture natin about sa open circuit test. Bali, sa susunod na episode naman, yung pangalawang test naman, which is si short circuit test. So, kung natuto kayo sa episode na to, pakishare sa mga friends ninyo, no? So, sabay-sabay tayong matuto at gumanda yung foundation natin sa EE para prepared tayo sa board exam. So, bali, see you sa mga future episodes dito sa EE Lectures and the Lord of Stories podcast. Bye!